Magkakasamahan po tayo ngayong hapon sa talakayan ng anything and everything about book cover. Isang professional book designer po ang ating makakasama. Book designer siya ng Mil Flores Publishing and Bliss. Bukod dito, nakapag-design na rin po siya ng covers ng ilang libro para sa international publishing houses ha. Big time si ate eh. Kwentuhan natin to. Penguin book ba naman eh? Penguin Booksy, ayan, Penguin Teens, Readsy, Kodansha Japan, at maraming iba pang authors. Kasama po natin live dito sa Read Pinoy, si Carla Marie Godier. Kailangan talaga may translation ng paano binabasa yon Godier, no? Professionally known as Art by Carla. Welcome sa Read Pinoy, hello! Hello po, magandang hapon po. Ang bata naman ito, Gen Z to eh. Sandali. Sino ba papalit dito? Mar, halika rito. Darwin, kayo kumausap. Hindi. We thank you, Carla, sa pagkakataon na makausap ka namin dito at samahan kami sa Read Pinoy. Carla, naniniwala ka nga ba sa don't judge the book by its cover? Depende po yan, Ma'am Divine. Kasi minsan meron tayong mga libro na sa unang tingin natin parang, oh, hindi ata to okay. Pero ma'am, Oo. pagbukas mo ng libro, tapos binabasa mo na yung mga contents niya, parang, oh my God, ito yung libro para sa akin. So, Oo nga. sa akin po, hindi ako naniniwala sa mga, yung don't judge a book by its cover yon. So talaga kailangan mo siyang kilalanin, basahin kung libro yan, di Opo, ba? opo. Yun. Get to know the contents, the story. Yon. Tama ka dyan. Oo nga. Kasi merong iba na simple lang yung book cover pero ang ganda talaga ng story. Pero ikaw, ano ba talaga sa palagay mo yung magandang katangian na dapat meron ang isang epektibong book cover? Kasi sa totoo lang, di ba, kapag nagmamarketing tayo ng mga libro, importante pa rin yung book cover eh. Kasi panghikayat mo yun eh. Pangpukaw ba ng interest ng mga dumadaan sa mga bookstore na kung anong libro yung bibilin nila, di ba? Mhm. So, kapag gano'n naman po kasi para sa akin, dapat maipakita po ng isang book designer yung parte ng kwento, yung pinaka-bearing po nung storya, pero without giving too much away. So, siguro Mm-mm. glimpse lang na, ito pag binili mo to, makakapagbasa ka na tungkol sa fantasy or sa romance, yung mga ganyan. Mm-mm. Pero not giving too much away din po. Yan. Parang Oo. patikim lang niya. Patikim lang talaga. Pero kasi, Mm. halimbawa, sasabihan ka nung author ng book, pati nung publisher na, ito yung idea namin na gagawin mong book cover. So, as a book designer, paano mo binubuo yun? Parang ang hirap kasi na, oh, ito gusto ko. Tapos, may mga times ba na talagang yung mga unang draft mo ay nare-reject din? So, paano mo siya, yung nagiging proseso doon? Okay, so una po, ako personally po, mas gusto ko po kasi binabasa muna yung Mm. kwento nung author na gagawan ko po ng libro. So, babasahin ko po muna, tapos iintindihin ko din siya. Next po is, kunyari, imimit ko na po yung author or via meeting po, via Zoom meeting. Tatanungin ko, ano ang mood mo dito sa libro mo? Tapos Mm-mm. mag-exchange po kami ng mga ideas, mga ganon. Tapos pagdating naman po sa team, sa mismong publishing team na po, Mm. saka namin pag-uusap-usapan na, ano kayong magandang kulay? Pwede kaya to? Pasok ba to dun sa standard ng publishing house? Mm. Pasok ba to dun sa imprint natin? Ganun po. Pero Oh. most of the time naman po, binibigyan din po ako ng parang leeway Mm. or parang yung author po mismo sinasabi niya sa akin na, Ate Carla, ikaw na po bahala. Gusto ko lang din makita kung ano yung mga idea mo dun sa kwento ko. Tapos kapag nakabuo ka na po ng magandang cover, saka natin ko-collaborate kung may dapat bang baguhin or hindi. Yun po. Oo, pero talagang ano 'no, lahat ng mga, elemento ng paggawa ng book cover kailangan napag-uusapan ninyo kasama ng Opo. author mismo 'no. Pero Opo. may mga time ba na sasabihin na ng author na, "Ikaw na bahala diyan, kaya mo Ayun, na meron 'yan." din po. So, parang mas challenging 'yun, 'di ba? Nakakakaba din po, ma'am. Kasi tapos ikaw na bahala tapos pagbigay mo sa kanila, "Ay ayoko nito." So, Ay, hindi. oo, hindi naman.
Kapag ganun po, syempre collaboration work po yan eh. So kapag may Oo. mga gusto pong ipabago si author, minsan, um, itatry ko po siyang i-meet doon sa gusto niyang ipabago. Kumbaga meet in between po kami. Kasi madalas po, meron akong mga standard na isinusunod po na manggagaling from the publisher. So hindi Mhm. lang naman po dahil trip ko lang siyang gawin. No, kailangan po may sundan ako. So, kunyari, may gusto po si author, Mhm. pag-mix and match ko din po yon with the publisher standards. Yan po. Sa'yo palagay ba, based on your own experience din, ano ang mga challenges ng katulad mong mga book cover designer? Mm. Siguro po, number one is, ako po sinuwerte lang din ako Mm. kasi meron po akong, talagang nag-invest po ang magulang ko sa edukasyon ko. Nice, So, oo. nakapag-aral po ako sa isang magandang universidad po. Tapos, yun nga, napaghirapan ko din po, talagang pinag-ipunan ko po yung mga tools ko, Mhm. mga libro ko, para lang magkaroon ako ng mas malawak po ba na ideas kung paano ko gagawin yung mga libro at mga illustrations na ilalagay ko dun sa mga ginagawa ko pong mga proyekto. Mm. Um, Another thing would be, kulang din po kasi sa tingin ko ng parang spotlight para Mhm. sa mas maraming mga artists pa dito sa Pilipinas. Alam Mm. ko po madami kami mga sobrang galing at mga, alam niyo yun, aspiring din po na magsimula ng ganitong klaseng oportunidad po. Pero Mhm. sa ngayon po, kulang pa po kasi talaga tayo ng, I suppose, resources Mm. kasi iba naman po kasi talaga yung sa international resource as against to the Philippine resource. And Mm. sana po sa future through itong mga ganitong programa, Mm. magkaroon pa po tayo ng madaming resources and opportunities para sa mga artists at mga book designers sa katulad ko po. So, madami tayong i-feature ngayon na ano, na mga, mga book cover designer kasi napaka-importante ng pagbuo ng libro talaga ay Mm-mm. yung mga katulad ninyo na mga illustrator, na mga designer, 'di ba? Pero ikaw, ano ang naging inspirasyon mo sa pinakaunang libro na ginawan mo ng book cover? Teka, bago mo sagutin 'yan, unang-una, anong libro muna ang pinakaunang ginawan mo ng book cover design as a professional artist? As a professional, dito po sa Philippines, ang Yes. una ko pong ginawan was, it's a Wattpad book. Mm. It is by the author, The Cat Who Doesn't Meow, and the title po is Kiss You. Tapos, ang naging inspirasyon ko po doon is, yun nga, binasa ko po muna yung manuscript niya. Tapos, another thing would be yung pagka-excite din po ng mga fans ng libro. So Mhm. sabi ko, oh my God, hindi ko to pwede, kailangan maayos ko to gagawin. Kasi kailangan yung cover niya, akma dun sa Mm. pinaka-istorya. Kasi bakit ako gagawa ng book cover na hindi naman po akma dun sa kwento, di ba? Totoo. Matataliwas po dun sa point nung pinaka-story. So dapat i-representa ko po ng maayos yung kwento doon sa book cover. So, ayun po. Pero ano, ikaw ba, kasi sinasabi mo na sa ngayon, alam ko na madami kayo, pero yung opportunity, then exposure, hindi lang sa local market, pati sana sa international market, napaka-importante. Ikaw, may experience ka na eh, na ma-expose sa mga opportunity sa abroad, pero yung Mm. iba, medyo nakukulangan. So, paano Mm. yung, meron ba kayong ginagawang, kumbaga, effort within your industry, within your group, na mga katulad mo na pagtutulungan para kahit papano din naman ay magkaroon ng opportunity yung iba na medyo, alam mo, di ba yung mahilig sa mga, yung mga artist, may mahiyain pa eh. Parang ay, hindi pa ganun ka ma-PR, di ba? Hindi tulad mo, maganda na, ma-PR pa, talented pa. O so, paano yung iba? Paano nyo sila hinihikayat? Ah, One thing po, kasi nung nagsisimula po ako, ang ginawa ko po, nakipag-usap din po ako dun sa mga authors at nakiusap din po ako sa kanila na, uy, kapag naman meron ka mga kapwa mo, mga friends na gusto nang magpagawa ng book cover sa akin, baka naman Oo, pwedeng i-ano yun mo eh. ako, di Oo. ba?
Kasi networking din po ang pagiging artist. And ayun nga, tama din po kayo. Madami din po talaga kami mga mahiyain. Mukha lang po akong hindi mahiyain, pero mahiyain po Galata. talaga ako. Oo, So, kasi ang ginagawa ko din po, kapag po nakabuo na po ako ng network ba, mhm, nakikipag-usap din po ako dun sa mga kapwa ko artist na, baka gusto mo, meron kasi akong kakilala na may mm, kailangan ng ganito. So, ako din po mismo, binibigay or pinapakilala ko po yung mga kapwa ko artist dun sa mga kliyente ko po na, uy, ito magaling to, baka pwede mo siyang ganito kasi um, ito yung mga nagawa niya, ito yung pinaka-forte niya ba, yon. mm. So, Oo. through connections din po kami. Oo, kasi hindi naman hindi naman lahat ng genre kaya mong gawa ng book cover, no? Talagang kailangan, referral system ba, kumbaga. Kailangan friendship kayo. Pero eto ha, tanong ko lang. Sa ngayon kasi, malaking tulong yung online platform, yung social media platform to promote yourself. Yung talent Mm. mo, yung skills mo, 'di ba? Um, ikaw, based on your experience, may bentahe sa'yo, may advantage sa'yo, pero meron din bang disadvantage? Lalo na yung issue na nananakaw minsan yung mga gawa mo. Opo, nangyari na din po sa akin Ayun. yan. So, alam ko po, madami sa ating mga artist dito sa Pilipinas ang ninenervyos tungkol sa mga author at mga taod nga din po na AI art, yung mga Yes. nagnanakaw din po. Sabihin ko Oo. na po, nagnanakaw. Kinukuha ang mga gawa natin na hindi naman at sasabihin nila na sila ang gumawa nun. Mm-mm. Para sa mga ganong klaseng mga experiences po, I would say na kailangan lang din po kasi talagang maging vocal tayo Mm-mm. na ito yung gawa ko. Pwede mong gamiting basehan yung art ko, pero wag naman po nating talagang upfront na nakawin at sasabihin Oo. na, di, ako gumawa nito. Parang hindi, wag po tayong ganon. About naman po dun sa AI art, eto po, sa akin lang po ito, ha? Mm-mm. Um, sa akin lang po ito kasi naiintindihan ko po na hindi naman po kasi lahat ng author ay merong budget, 'di ba? At Mhm. hindi din naman po lahat ng mga publishing house ay may malaking budget din Mhm. para makagawa ng isang napakagandang front cover or yung pinaka-cover nga po ng libro. Pero I would highly recommend for everyone to just utilize these AI programs and apps at gamitin lang po ito as tools. Mm-mm. So, wag po natin silang gamitin as a replacement for the artistry of the Filipino creatives. 'Di ba? Kasi nandun pa rin po ang puso, nandun pa rin po ang soul, pero mas maganda pa rin po kasi talaga kung itataas natin yung mga creatives natin kasi napakarami po natin magagaling na mga creatives at mga illustrators at mga book designers. Napakaganda na sinabi mo, Carla. Sa totoo lang. Pero ito, anong mabibigay mong tips dun sa mga baguhang author? Yeah, sinasabi mo na medyo konti yung budget o wala pa talagang budget pero gusto nila na maging maganda at effective yung book cover design nila. Hmm. Number one po is huwag kayong kukuha ng basta-basta ng mga artists at Mhm. mga creatives, okay? Usually po, let's say, kung meron po talaga kayong budget, di ba? Kung meron kayong budget na author, pumunta po kayo dun sa National Book Development Board at meron po silang mga listahan na Mhm. mga pwede nyo pong i-hire ng mga tao, mga book designer, illustrator, para po sure kayo na hindi kayo tatakbuhan. Kasi meron pong mga naging issue na before na, yun nga, mabayaran lang, okay na, Mm. bye-bye, gano'n na po. So, para Oo. po sure na hindi kayo tatakbuhan, doon po kayo sa NBDB maghanap ng mga artists nyo po, hanap. Tapos, para naman po dun sa mga aspiring authors or yung mga debuting authors po natin na kulang pa sa budget, di ba? Ang NBDB po kasi meron din po silang plataforma na grant, 'di ba? Yes po. Nag-grant po ang NBDB. Mm. So, pwede niyo pong gawin or sumali po kayo dun sa mga grants na 'yon. Another thing would be, ayun nga po, magtanong-tanong din po kayo dun sa mga kaibigan niyo pong mga author dahil sure po ako na meron mga kakilala yan ng mga Yes. trustworthy na mga book designers at mga illustrator. So, ayun po.
Ayun, nako, napakasarap na kwentuhan ni Carla. Carla, meron ka bang gustong i-promote na kung ano man ang mga projects mo ngayon o events mo? Okay po. Salamat po. So, for now po, gusto ko lang din po sana i-promote yung lumabas po na libro na tumulong din po ako doon kasi ako po yung nag-illustrate ng characters. It's called Fall in Love or Don't by Isabel Christina Kish. Mhm. At mabibili niyo po itong libro na to soon. Hindi ko po alam kung, basta mabibili niyo siya coming soon sa ating mga lokal na mga bookstores. So, pero kung hindi na po kung hindi na po talaga kayo makapaghintay, pwede nyo po siyang tignan sa Amazon Kindle. Another thing would be, this is for my international authors and fans. The book that I illustrated for the interior illustration, the book is called Forgive Me, Father by um, Katarina St. Clair. You can also buy that book on Amazon Kindle. Thank you. Wow, thank you so much at maraming salamat nga sa yung pagsama sa amin. Ang ganda ng kwentuhan. Ayan, kaso baka kulangin tayo oras. Gusto niyo pa? Sa oras pa. Thank you so much. Meron na ako nakitang tagapagsalita ng mga book designer. Thank you, Carla, at sa uulitin sa susunod na pagkakataon na. Salamat din po. Ayan po si Carla Godier, isa pong book cover designer. At